Good morning, good afternoon and good evening to all Filipinos and to those who are in different part of the world, most especially to all overseas Filipino workers who will be watching. It is now morning in the Philippines when did this video. Ako po ay naglalambis sa inyo to subscribe, share, comments and ring the notification bell para dumami po ang subscribers ko sa aking channel. Ang relasyon ni Bea Alonzo at Vincent Co ay kasalukuyang laman ng mga balita matapos ang biglaang pagkansela o pagpapaliban ng kanilang planong kasal sa Spain noong Mayo 2026. Ang mga usap-usapan ay umiikot sa mga isyu ng prenuptial agreement, tirahan pagkatapos ng kasal, at impluwensya ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ang kasal na hindi natuloy. Nakatakdang ikasal sina Bea at Vincent noong Mayo 16 na 2026 sa Spain, ngunit ilang araw bago ang petsa ay kumalat ang balitang ito ay na-postpone o tuluyang nakansela. Dalawang magkaibang pahayag ang natanggap ng mga imbitado, isa na nagsasabing postponed at isa na nagsasabing cancelled. Ayon sa mga ulat, may mga probisyon sa prenuptial agreement na kakaiba, gaya ng pagbabawal sa pagtaas ng boses sa argumento, obligasyon ni Bea na tumira kasama ang pamilya ko, at usapin sa custody ng mga anak kung sakaling maghiwalay. Maraming netizens at legal experts ang nagsabing hindi karaniwan ang mga ganitong kondisyon dahil ang prenup ay karaniwang tumutukoy lamang sa property relations at financial matters. Kumalat ang balitang si Bea ay obligadong tumira sa exclusive village kasama ang pamilya ko. Lumabas naman ang mga larawan ng isang luxury condo unit sa Rockwell Center na sinasabing inihanda ni Bea at Vincent bilang kanilang magiging tahanan. Si Bea para mismo ang pumili ng mga kasangkapan at artworks. Talent manager Shirley Kuan ay binanggit sa ilang ulat na siya ay may malaking impluwensya sa mga desisyon ni Bea, lalo na sa prenup. Mga abogado at ilang legal commentators ang nagsabing ang sobrang pakikialam ng mga third parties ang posibleng dahilan ng pagkasira ng kasal. Sa araw ng kasal imbes na nasa Spain, nakita si Vincent sa isang grocery convention sa Pasay kasama ang kanyang ama, si Lucio Co. Ang eksenang ito ay lalo pang nagpalakas ng espekulasyon na hindi natuloy ang kasal. Ang kwento ni Bea Alonzo at Vincent Co. ay patuloy na sinusubaybayan ng publiko. Sa kabila ng mga chismis tungkol sa prenup, tirahan, at pagkansela ng kasal, wala pa ring opisyal na pahayag mula sa dalawa. Ang katahimikan nila ay nag-iiwan ng maraming tanong at haka-haka na lalo pang nagpapainit sa interes ng mga tagahanga at media. Ang prenuptial agreement ni Bea Alonzo at Vincent Co. ang naging sentro ng kontrobersya at isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi natuloy ang kanilang kasal sa Spain noong Mayo 2026. Ang mga usap-usapan ay tumutok sa mga di-karaniwang kondisyon na nakapaloob sa kontrata na tinawag ng ilang abogado bilang deal breakers. Pagbabawal sa pagtaas ng boses. Isa sa mga pinakakumalat na chismis ay ang kondisyon na mawawala ng bisa ang prenup kung si Bea ay magtataas ng boses sa argumento. Maraming eksperto ang nagsabing hindi ito praktikal at hindi tugma sa layunin ng prenup. Pagtira sa pamilya ko, may ulat na obligadong tumira si Bea sa bahay ng pamilya ko pagkatapos ng kasal. Tinuligsa ito ng mga legal commentators bilang hindi patas at labis na nakikialam sa pribadong buhay mag-asawa. Custody ng mga anak, pinakakontrobersyal ang probisyon na otomatikong mapupunta sa pamilya ko ang custody ng mga bata kung maghihiwalay ang mag-asawa. Tinawag ito ng mga abogado bilang poison pill dahil hindi maaaring basta-basta isuko ang karapatan sa anak ng walang desisyon ng korte. Ayon kay Atty. Wilfredo Garrido, ang mga dagdag na kondisyon ay hindi na prenup kundi parang life sentence. Maraming sumuporta sa umano'y pagtanggi ni Bea na pumirma sa kontrata, na nakikita bilang pagtatanggol sa kanyang karapatan bilang babae at ina. May nagsabing ang labis na pakikialam ng mga third parties, kabilang ang talent manager na si Shirley Kuan, ay nakadagdag sa gulo at posibleng nag-ambag sa pagkansela ng kasal. Pagkansela ng Spain wedding, ang hindi pagkakasundo sa prenup ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal noong Mayo 16 na 2026. Dahil walang opisyal na pahayag mula kina Bea at Vincent, ang social media ang naging pangunahing pinagmumulan ng impormasyon na nagpalala sa kontrobersya. Ang prenuptial agreement ni Bea Alonzo at Vincent Co. ay naging simbolo ng mas malalim na issue sa kanilang relasyon, ang banggaan ng personal na kalayaan at tradisyon ng pamilya. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung ano ang tunay na nangyari,
Ngunit malinaw na ang mga probisyong nakapaloob sa prenup ang naging mitsa ng pagkasira ng kanilang planong kasal. I'm a fool for your love.